Hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo po muli ay tutunghayan ng pagbasa para sa araw po ng Biyernes, Enero 24, taong 2025. Hahangayin po natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo sa Mabuting Balita ni San Marcos, Kabanata 3, mga talatang 13 hanggang 19. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo, si Simon na Makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahawin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Mapapansin po natin sa ating pagbasa nang magsimula ng ministeryo ang ating Panginoon, hindi niya sinulo na gawin yung kanyang ministry. Hindi siya nagsolong mangaral. Hindi siya nagsolong gumawa ng kababalaghan. Hindi siya nagsolo sa kanyang mga krusada. Bagkus, siya ay tumawag ng kanyang mga alagad na magiging katuwang ng kanyang gagawing pagmiministeryo sa mga tao. Mapapansin natin na totoo rin na hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay. Walang tinatawag na one-man army. Mahirap kaya yun. Ikaw ang lahat gaganap sa isang gampanin. Baka hindi mo matapos sa isang araw yung gagawin mo. Samantalang kung marami tayong katuwang, marami tayong kasamang gagawa, baka hindi maghapon, baka tanghali lang. Tapos na yung lahat ng ating gagawin. Kaya nga tama ang sinasabi madalas na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang na matatapos niya ang isang gawain. Kailangan natin ng katuwang. Nakita naman ng Diyos sa kanyang paglikha na nang likhain niya ang tao, ang sabi niya, hindi mainam na mag-isa ang tao. Ganon din sa ating pananampalataya. Hindi mainam na tayo nag-iisa kahit nga sa pananalangin. Mabisa nga yung 2 o 3 Kung mabisa ang panalangin ng isa dahil siya'y matuwid, mas mabisa ang panalangin ng 2 o 3 na nagkakaisa na dumudulog sa ating Panginoon. So yun po yung napakahalaga sa tinatawag na asosasyon. Meron tayong associate, meron tayong kasama, meron tayong katuwang, sapagkat pwede bang mag-date ang isang tao, hindi ba't 2? Pwede bang lumakad ang 2 tao na hindi mo na nagkakasundo, hindi mo na nagkakaisa, di ba? So kailangan talaga may kasama na katuwang, kasundo mo, kasama mo sa iyong gagawin. Kagaya ng ating pagbasa, nang ang ating Panginoon ay pumili ng kanyang mga alagad at hinirang niya bilang mga pangunahing disipulo o apostol. Puntahan na po natin yung pinakasusing salita sa atin pong pagbasa. Ito ang 12 hinirang niya. Kung ating mapapansin, sinasabi sa ating binasa na hindi daw natin alam kung ano ang naging pamantayan ni Jesus nang piliin niya ang 12. Totoo naman. Walang dinidetalye kung ano yung naging requirement, kung ano ba ipinasa ng kanyang mga alagad. Sila ba'y nakapagtapos ng pag-aaral? Sila ba'y may kilalang guro ng mga panahon na yun? Sapagkat kapag ikaw ay maglilingkod, dapat mayroon pong magsasabing, ito, naging estudyante ko yan. Dito nag-aral sa akin yan. Tanggapin niyo yan. May mga ganun eh. Sa ating ngang kapanahunan, bago ka makapasok sa isang trabaho, kailangan mo pa, may preference ka eh. Kailangan may mga taong kang kukunin na magsasabing, okay yan. Very good yan. O, di ba? Minsan nangangailangan tayo ng ganun eh. Pero si Jesus, sinasabi na hindi natin alam kung ano ba ang naging pamantayan ng Panginoon sa kanyang paghirang sa 12. Pero ang madalas na nababasa natin ay nang tawagin niya ang kanyang mga alagad, wala silang pasubaling sumunod. Iniwan ang lahat na pwedeng maging sagabal at hadlang para sila makasunod sa ating Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang naging pamantayan ni Jesus nang piliin niya ang 12. Kung titingnang maigi, galing sa iba't ibang antas o uri ng buhay ang 12. Totoo din. May mga mangingisda,
may rebelde pa, di ba? Si Judas na makabayan, hindi yung Iscariote. Talagang yun lumalaban sa bansa, di ba? Lumalaban sa mga pamahalaan, lumalaban sa gobyerno May publikano, di ba, si Levi. May pinaniniwalaang arkitekto, may mainitin ang ulo. Di ba? Yung magkapatid na anak ng kulug at kidlat. Di ba? Ano pa? May nagdududa, di ba? Si Tomas yun. May nagmamagaling, di ba? Marami. At may mukhang pera at traidor. Ay, si Judas Iscariote na yan. Kung ano man ang nakita ng Panginoon sa kanila, siya na lang ang nakakaalam noon. O, di ba? Totoo Iba-iba yung pinanggalingan na antas ng uri ng pamumuhay ng kanyang naging apostoles, yung kanyang naging 12 alagad. Kung sa pamantayan ngayon, sa panahon natin ngayon, maaaring hindi makapasa itong mga ito Pero iba ang pamantayan ng ating Panginoon Iba ang panglasa ng Panginoon sa panlasa ng tao. Minsan hindi tayo pasado sa kanila Hindi tayo pasado sa mga tao Pero pagdating sa Panginoon, may pasado tayo. Ulitin natin. Kung titignan maigi, galing sa iba't ibang antas uuri ng buhay ang 12. Ano yon? May mga mangingisda, may rebelde, may publikano, may pinaniniwalaang arkitekto, may mainitin ang ulo, may nagdududa sa inyo, sa atin kaya. May mainitin pa kaya ulo natin? May nagdududa pa kaya sa atin? May nagmamagaling, di ba? Sana wala nang nagmamagaling sa mga fellowship, sa mga gawain. At may mukhang pera at traidor. Ito yung nakakatakot. Kung ano man ang nakita ng Panginoon sa kanila, siya na lang ang nakakaalam noon. Tayong mga kasapi ng simbahan, tayong mga tagasunod ni Jesus sa panahon ngayon, ay galing din sa iba't ibang uri ng buhay. Iba-iba rin tayo ng pag-uugali. Pero, tulad ng 12, hinirang din tayo ng Panginoon upang suguin niyang mangaral. Ikaw at ako, hinirang ng Panginoon, tinawag tayo para suguin na mangaral, i-share, dalhin ang kanyang salita sa lahat ng dako, sa mga taong nangangailangan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Hindi tinitingnan yung pinanggalingan mo, ano man ang naging profesyon mo, ano man naging trabaho mo. Ang mahalaga, willing ka na magpagamit, suguin ng ating Panginoon para dalhin sa kanila, sa mga tao, ang mabuting balita. May nakita ang Diyos sa bawat isa sa atin na kakayahan para gampanan ang iaatas niya sa atin. Yun yung nakikita ng Diyos sa atin. Meron siyang nakikita na magagampanan mo yung bagay na iaatas niya sa iyo. Paalala rin ang ating ebanghelyo na sa kabila ng ating pagkakaiba, nagkakaisa tayo kay Kristo, ika nga. Gamitin natin ang pagkakaiba para punan o punuan ang kakulangan ng bawat isa at pagtibayin ang pagkakabuklod ng lahat. Totoo naman, wala naman tayong kakayahan. Kapos nga tayo, limitado nga tayo. Ngunit sa bawat isa, napupunuan yung kakulangan kapag nagsasama-sama, nagtutulong-tulong at hindi nagsisiraan, hindi nagpapagalingan, hindi nagpapalakasan. Dapat nandoon yung goal, yung layunin na madala ang mabuting balita sa mga tao. Ilista ang iyong mga kalakasan o katangian. Ano ba yung ating mga kalakasan at katangian? Paano natin ito magagamit para sa ikalalago ng ating pong ministeryo? Para sa ikalalago natin at para sa ikalalago ng lugar na kung saan tayo doon ay nakapaglilingkod. Tingnan natin, marami tayong kakayahan, marami tayong katangian. Huwag yung kapintasan, huwag yung kahinaan. Ang tingnan mo ay yung kalakasan mo sapagkat doon sa kalakasan mong yun, doon ka gagamitin ng ating Panginoon. Kagaya ng Pedro, kaya nga siyang naging tagapagsalita ng 12 sapagkat malakas ang kanyang loob. Kasi nga, maaaring siya ay nagmamagaling, di ba? Sa kanyang pagmamagaling, ginawa siyang tagapagsalita ng ating Panginoon. May mga panahon nga pinangungunahan pa niya si Jesus, Huwag kang pumunta, Panginoon, doon. May nagbabanta sa iyo doon. Minsan pa nga, sabi niya, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila makanti. Di ba? Nagmamagaling, nagmamayabang. Pero, ginamit siya ng Panginoon sapagkat yung katangian niyang yun na malakas ang kanyang loob. So, ano yung mga katangian mo at kalakasan mo? Gawin natin yan na kasangkapan para magamit tayo ng ating Panginoon. I-alay natin yan, i-offer natin sa Kanya.
Ang mahalaga, kahit magkakaiba tayo, yung layunin na maihatid yung mabuting balita para magamit tayo ng Panginoon, yun yung pinaka-purpose natin. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Yan ang ating pagbasa para sa araw ng Biyernes, ngayong Biyernes, Enero 24, taong 2025. Hinango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 3, mga talatang 13 hanggang 19. Ang akin lamang palagi masasabi, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.